Maraming taon na ang nakalipas mula nang maranasan namin ang kahindik-hindik na pangyayari sa probinsya ng Capiz. Dalaga pa lamang ako na mangyari ito. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung anong totoong nangyari nang minsan makadaupang palad namin ang mga aswang. Kabanong, tawagin niyo na lamang akong Ellen. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pagtapos ko kasi ng high school noon, gusto na agad ng tatay ko na magtrabaho na ako para makatulong sa kanila. Wala naman akong magawa. Hindi rin naman ako makakontra. Kasi sa pamilya namin, si tatay ang palaging nasusunod. Pambira naman talagang buhay to, oh. Bakit ba latana naman ang kanin natin? Wala bang nagbantay nito kanina? Kararating ko lang, Tay. Inutusan mo ako, di ba? Ikaw, Mirna. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo na ba binabantayan ng sinaing? Anak ng tokwa naman, oh. Alam mo, maghahapunan na tayo, eh. Ang galing mo rin naman, ano? Ikaw itong walang ginagawa, bakit hindi ikaw ang nagbantay? Hindi ko naman trabaho yan, eh. Ngayon nga lang ang araw ng pahinga ko, tapos makikilusin mo pa ako sa bahay. Bakit? Magbabantay ka lang naman ng sinaing, ah. Nakikita mong naglalaba ako, eh. Malulumpo ka ba kapag nagbantay ka ng sinaing? Hindi naman, di ba? Ba't natututo ka ng sumagot, ah? Baka gusto mong sampalin kita dyan. Yan. Sa ganyan ka magaling, ang manakit. Hindi ka naman masasaktan kung maayos kang kausap, eh. Kinakausap ka ng maayos, galit ka na naman. Ako na nga lahat sa gastusin. Hindi rin naman maasahan tong nag-iisa nating anak kasi umaalis-alis pa sa trabaho. Tay, nasabi ko naman sa inyo na bastos ang naging amo ko sa mansyon na yon. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para umalis na ako? Anong bastos? Palagi nagdudonasyon sa simbahan yon. Kaya hindi ka panipaniwala yung pinagsasasabi mo na bastos, eh. Baka akala mo lang kasi na binabastos ka kasi gano'n siya makatingin. Gano'n naman talaga makatingin yun, eh. Hindi ako makapaniwala na mas naniniwala pa kayo sa ibang tao kaysa sa sarili niyong anak. Kasi naman, mas mapagkakatiwalaan pa ang ibang tao kaysa sa'yo. Baka nga kaya nawawala mga barya-barya ko rito, kasi kinukuha mo ng hindi ko nalalaman. Hay, Iska! Huwag ka nga mambintang sa anak mo! Yung mga barya mo, inuunti-unti mong ibili ng sigarilyo mo. Matanda ka na, makakalimutin ka na. Nag-iinsulto ka pa, ha? Sige, ano? Ako'y nabubwisit na ako sa'yo, Mirna, ha? Pasalamat ka, maganda ang araw ko. Makalayas na nga rito. Saan ka na naman pupunta? Wala ka ng pakialam doon. Padabog na sinarado ni tatay ang pinto namin. Naglaglagan pa nga ang mga nakasapit doon. Napabuntong hininga na lamang si nanay. Ganun kasi talaga ang ugali ng tatay ko noon pa. Barumbado. At talagang nananakit siya kapag galit. Bata pa lang ako, nakasanayan ko na yun. Madalas nga rin niya akong gulpihin noon kapag may nagagawa akong pagkakamali. Malaking pagkakamali man o maliit. Nay, bakit pa kasi hindi pa natin iwan niyang si tatay? Patusin na natin yung alok ni tita sa Maynila. Bahala na yan dito si tatay sa probinsyang ito. Ikaw, huwag ka magsasalita ng ganyan. Ama mo pa rin siya. Kahit na ano mangyari, anak ka pa rin niya. Nay naman, alam mo naman kung anong ginagawa niyo sa inyo. Sinasaktan niya kayo, minumura, pinapayarin sa labas minsan. Hindi ba kayo naawa sa sarili ninyo? Matanda na ako. Wala na akong pakialam sa iisipin ng iba tungkol sa ginagawa sa akin ng tatay mo. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Basta, hindi kanya sinasaktan, ayos lang ako. Binubugbog nga niya ako dati, di ba? Wala naman kayong magawa. Bata ka pa noon, ano ka ba? Oo nga, bata pa ako noon. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Ellen, anak, ama mo siya. Intindihin na lang natin. At saka normal lang naman sa mag-asawa ang laging nag-aaway. Pero hindi normal ang pananakit, Nay. Sana alam mo yun. Alam ko naman yon. Pero hindi ko kaya mawala ang tatay mo. Siya na lang ang pamilya natin. Mga kamag-anak natin, tinakwil na tayo. Huminga na lamang ako ng malalim, Kabanong. Kahit na makipagtalo kasi ako sa nanay ko, alam ko namang hindi rin niya ako pakikinggan. Palagi niyang sinasabi na intindihin si tatay. Kahit na ang totoo, madalas naman siyang sinasaktan
at binabaliwala ng ama ko. Naiinis ako sa nanay ko pero wala rin naman ako magawa. Ayaw kong umalis na mag-isa at iwan siya sa siraulong haligi ng tahanan namin. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalong naging malala ang ugali ng tatay ko. Natuklasan kasi ng nanay ko na si tatay ay merong kinalolokohang dalaga. Hindi naman ito bago sa amin ni nanay. Noon pa man, may pagkababaero na siya. Sinabi niya noon na magbabago na siya pero mula nang magkaroon siya ng maayos na trabaho, bigla siyang yumabang at parang nakakalimutan na niya ang sinabi niya. Hoy, umayos ka ng bintang mo ha? Pinagsasasabi mong nang bababae. Nagtatrabaho ko ng maayos sa factory na yon. Tapos sasabihin mo may babae ako ron? Eh buwan ka na ba, Mirna? Alam mo, Isko, kilala ko na ang hasang ng kaliskis mo. Kahit itago mo, alam kong ginagawa mo naman talaga. O ano katibayan mo na may babae ako ha? Marami nagsasabi sa akin. Gusto mong malaman? Itanong mo sa mga katrabaho mo. Eh nakikinig ka naman sa kanila. Alam mo naman na mga siraulo mga yon. Pero alam din naman natin na siraulo ka rin, hindi ba? Abay, siraulo ka pala no? Biglang nilapitan ni tatay si nanay nung gabing yon. Hinawakan niya sa pisngi si nanay ng mahigpit. Hindi na ako nakatiis. Lumapit na ako sa kanila at hinawi ng malakas ang kamay ni tatay. Nagulat siya sa ginawa ko dahil hindi niya inakalang maglalakas ako ng loob. Ah, nakikialam ka na ngayon ha? Hindi na kasi tama ang ginagawa niyo, tay eh. Away ito ng mag-asawa kaya huwag ka makikialam. Parte din naman ako ng pamilyang to ah. Bakit hindi ako pwedeng makialam? Dahil anak lang kita at wala kang alam kung ano. Eh di ikaw ang palaging may alam. The best ka eh. Aba, pabalang ka pang magsalita ngayon ha? Isang malakas na sampal ang tinanggap ko mula kay tatay nung oras na yon, kabanong. Napaupo pa ako sa sahig. Agad naman akong nilapitan ni nanay at tinulungan tumayo. Wala man lang naramdaman na konsensya ang tatay ko noon. Siya pa ang galit. Pero alam ko na ginagawa niya yon para maibang usapan at mali sa pambababae niya. Sumusobra ka na, Isko ah. Pati anak natin sinasaktan mo na. Anong klaseng ama ka? Anong klaseng anak yan? Yun ang itanong mo. Walang bodo. Eh kanino pa ba ako magmamana? Eh di ba, sa'yo rin naman? Hindi ka talaga titigil no? Ano ba? Tumigil ka na. Kapag di ka tumigil, ipapalo ko sa'yo itong hawak kong plancha. Biglang napahinto si tatay na makita ang hawak ni nanay. Hindi na ito tumuloy sa paglapit sa akin. Napamura na lang si tatay. Masama ang tingin niya. Para siyang kriminal kung makatingin. Bagay na nagdulot naman ng takot sa akin noong oras na yon. Umalis si tatay. Nakahinga naman kami ng maluwag ni nanay. Nakita kong nangingilid na ang luha niya. Yun ang unang beses na hindi ako naggalit sa pagiging martir niya. Alam ko na noong mga sandaling yon, mas nasasaktan din siya sa nangyayari. Pasensya na, Nay. Wala akong magawa para sa inyo. May nagawa ka naman. Salamat kasi pinagtanggol mo ako. Pero anak, ayaw kitang nasasaktan. Kaya hanggat maaari hayaan mo na lang ako. Kung talagang ayaw mo ako masaktan, gumawa tayo ng ibang paraan. Hindi habang buhay kailangan kitang hayaan, Nay. Bumuntong hininga na lamang siya. Alam kong hindi niya pa rin naman ako pakikinggan. Kaya hindi ko na lang din muna ipinilit. Nang maging kalmado na ang sitwasyon, nagsimula na ring magluto ng makakain si nanay. Ako naman ay pinalabas niya muna at babalik na lang kapag malamig na ang ulo ng tatay ko. Wala pa naman akong gagawin noon kaya pinuntahan ko na lang muna ang kaibigan ko, si Enteng. Mga bata pa lang kami ay makakilala na kami. Kaya naman sa tuwing may nangyayaring hindi maganda sa bahay, siya lagi ang pinupuntahan ko. Oh, nandito ka na naman. Sarado na kami. Ano, ulaan ko. Problema sa bahay, no? Sige, lakasan mo ba nang marinig ng buong mundo? Yun naman ang sungit. Ano na naman ba nangyari? Ano pa ba? Di naging siraulo na naman ang tatay ko. Nasampal ako ng malakas kanina. Inawat ko kasi sila ni nanay eh. Nalaman kasi ni nanay na may nilalanding babae si tatay.
Ay nako, yan talagang si Mang Isko oh. Kung kailan lumanta, saka lumandi. Eh anong sabi ng nanay mo? Wala. Wala siyang sinabi tungkol doon. Inaway niya si tatay pero wala man lang siyang gagawing aksyon. Sabi ko nga umalis na kami. Wala. Nga. Walang say. Minsan, hindi rin talaga natin maintindihan yung mga taong nagmamahal no? Kahit nahihirapan na, sige pa rin. Hindi na pagmamalang tawag kung sinasaktan ka na ng taong mahal mo. Kung nananatili ka pa rin sa kabila ng mga masasamang pangyayari, ang tawag doon ay katangahan. Eh di sinasabi mong tanga si Aling Mirna. Sumbong kita dyan. Seryoso ko, Enteng. Mukha ba ako nakikipagbiruan? Joke lang, napatawa lang naman kita eh. Pwes, hindi ka nakakatawa. O sige, seryoso na. Pero Ellen, ingat-ingat niyang tatay mo sa mga babae, lalong-lalo na ngayon. O bakit? Anong meron? Hindi mo pa pala nababalitaan yung kumakalat na kwento sa bayan? Di ba doon nagtatrabaho ang tatay mo? Eh ano nga? Magtatanong ba ako kung alam ko? Eh base sa naririnig kong kwento, may babae raw na aswang na gumagala sa bayan. Hindi naman sinabing nang bibiktima pero ang sabi ng iba, maganda raw yung babae, maputi. Inaalala ko lang, baka makatagpo ng tatay mo yun. Isa na nga makatagpo niya para mabawasan naman yung mga siraulo't babaerong tao sa mundo. Uy, masama yan ha. Anong masama? Yung pinagdarasal mo na mapahamak ang iba. Mas masama yung nananakit siya ng anak at asawa. Hindi mo ko maintindihan, Enteng. O na, di na kita ko kontrahin. Baka mamaya tayo pa mag-away. Pero totoo ba talaga na may aswang na gumagala sa bayan? Hindi ko alam kung totoo. Kwento-kwento pa lang. Pero marami ng tao sa bayan ang nababahala dun eh. Baka malay mo, totoo. Maniniwala ako sa aswang kapag nakita ko na. O sige na, aalis na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay. O siya, sige. Ingat ka rin sa aswang ha. Ewan ko sa'yo. Napapailing na lamang ako kabanong habang naglalakad pabalik ng bahay namin. Pag uwi ko, naabutan kong nakahain na ang pagkain. Nandun na rin si tatay, tahimik, kalmado at hindi na rin nakasimangot. Lumamig na rin ang ulo niya. Makalipas pa ang ilang araw, paulit-ulit lang ang nangyayari. Laging nag-aaway ang mga magulang ko kabanong. Habang ako, hindi ko naman alam ang gagawin. Parang tumatagal, namamanhid na lang ako sa mga nakikita at naririnig ko. Ellen, mamaya nga puntahan mo si Maring Gemma. Sabihin mo, mamaya na ako magbabayad ng utang ko sa kanya ha. Nagkaroon ako ng sideline kahapon eh. Sige po, ma. Ay, siya nga pala. Lilipat na tayo ng tirahan. Po? Ako, lilipat na tayo ng tirahan. Itong bahay na ito babawi na ng tsuhin mo. Paano ba naman kasi? Inaway ng tatay mong tsuhin mo nitong nakaraan. Ay ayon, pinapalayas na tayo. Ay, pambihira naman. Ano na naman ba ang ginawa ng magaling mong asawa? Hindi na siya nahiya sa tao. Pinahiram na nga lang tayo ng bahay, pinatitira. Inaway niya pa talaga. Wala naman tayong magagawa. Lumipat na lang tayo para wala ng gulo. Ang tanong, may malilipatan ba tayo? Meron naman. May nahanap na ang tatay mo. Ang kaso nga lang medyo malayo dito. Mula rito sasakay ka pa ng tricycle. Nung umagang yon ay konsumido ako. Hindi ko kasi talaga kayang iwan ang lugar na kinalakihan ko. Naroon na kasi lahat ng mga kinasanayan ko. Pati na rin ang mga taong naging kaibigan ko na rin. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na rin ang oras na kailangan na naming maghakot. Dahil wala si tatay, nagpatulong na lang ako kay Enteng. Meron din naman kasi silang maliit na truck na pwedeng pagkargahan ng mga gamit namin. Sigurado na ba talagang aalis na kayo? Hindi na talaga magbabago isip ng airpat mo? Hindi na. Paano magbabago? Pinapalayas na nga kami rito. Humingi na lang kasi siya ng sorry sa tiyuhin mo para hindi na kayo umalis. Si tatay, hihingi ng sorry. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Sige na, isampan na natin itong mga gamit para makaalis na rin tayo. Sige, basta turo mo na lang sa amin kung saan ha.
Si nanay ang nakakalam eh. Hindi pa rin kasi ako nakakapunta ron. Ay, siya nga pala. Ito nga pala pinsan ko, si Balong. Siya ang magmamaneho nitong truck. Hi, maganda umaga. Pasensya ka na kuya ah. Walang maganda sa umaga ko eh. Ikaw? Ha? Wala. Yakit na natin itong mga gamit nyo. Wala. Ina mo pumake up. Napapailing na lang ako, Kabanong. Maya-maya pa, isa-isa na rin naming hinakot ang mga gamit. Hindi naman karamihan yung kaya agad na rin kaming nakatapos. Bago mag alas 10, bumiyahin na rin kami. Mga kalahating oras lang, narating na rin namin ang sinasabi ni nanay na magiging bagong bahay namin. Nagsalubong agad ang kilay ko. Unang tingin ko pa lang, alam ko nang mabuburyo ako doon. Nakita ko kasi yung mismong bahay lang namin yung nakatirik doon. Maayos naman yung bahay, gawa na sa bato at may ikalawang palapag. Meron ding bakuran na maayos naman. Ang problema ko lang talaga, wala man lang kaming kapitbahay. Wala rin kahit na anong tindahan sa paligid. Ma, seryoso bang dito tayo titira? Ay bakit? Ayaw mo ba? Di hamak na mas maganda ito kaysa sa pinanggalingan natin. Yari na ito sa bato, itong bahay na ito. At tingnan mo naman ang bakuran. Pwedeng lagyan ng mga pananim na gulay. Mura lang ang kuha ng tatay mo rito. Bahay raw ito ng kakilala niya eh. Kaysa nakatenga lang dyan, pinaupahan nila para magamit. Nay, wala man lang tayong kapitbahay dito oh. Tayo lang ata nakatira dito eh. Eh mas maganda nga yan. Mas payapa buhay natin dito. Aling Mirna, paano kayo bibili ng mga pangangailangan nyo rito? Ang sabi naman ni Isko, may mga kabahayan din sa gawing yan. 10 minutong lakaran lang. Doon, pwede makabili. Yun naman pala eh. Nakakaburyong ang ganitong lugar. Wala man lang makausap na tao dito. Ayoko rito, Nay. Sa iba na lang tayo. Hayaan na lang natin si tatay na tumirang mag-isa rito. Ellen, anak, alam mo naman na hindi natin pwedeng gawin yon, di ba? Sige na anak, Makisama ka na lang. Gusto ko na lang namang makalayo sa lugar natin dahil puro na lang chismis ang naririnig ko. Na background check nyo naman po muna itong area bago nyo nilipatan? Anong background check? Aling Mirna, yun po yung aalamin nyo muna kung anong meron sa lugar na ito. Kung ayos lang ba? Kung ligtas ba to para sa inyo? Ganong bagay po. Sabi naman ni Isko ayos naman daw dito. at kay tatay ka pa talaga naniwala? Nung mga sandaling yon ay wala na rin naman akong nagawa. Kaysa makipagtalo pa sa nanay ko na alam kong wala rin namang pakikinggan sa sinasabi ko, binuhat at binaba na lang namin ang mga gamit namin. Ilang minuto lang ay naipasok na rin namin yon sa bahay namin. Tinulungan kami na magpinsan na magsalansan at magayos ng mga gamit namin. Tanghali na nang matapos kami. Doon na rin namin pinagtanghalian ng dalawa. Habang kumakain kami, nakita naming may napadaan na babaeng maganda sa labas. Sobrang puti, matangkad. Aminado kong mas maganda pa siya kesa sa akin. Napaka-amo rin ang mukha niya. May daladala siyang balde. Basta talaga magandang babae, ganyan ang tingin nyo no? Parang mababali ang lig nyo kakatanaw. Ayun lang kasi ako nakakita ng ganong klase ng mukha, no? Sobrang ganda eh. Parang sobrang perpekto niya. Gusto mo bang tanungin ko pa ang pangalan niya para sa'yo? Sige, gusto ko yan. Si Raulo. Napapailing na lamang ako, Kabanong. Inubos ko na lang ang kinakain ko. Pagkatapos ay hinatid ko na ang dalawa sa labas. Kailangan na rin kasi nilang umuwi noon dahil hiniram lang din nila ang truck sa tiyo nila. O paano? Una na kami. Maraming salamat talaga ha. Babawi ako sa inyo sa susunod na araw. Hindi na kailangan. Bukal naman sa puso namin ang ginawa namin eh. Ngumiti lang ako sa kanila. Kumuway pa sila sa akin bago sila tuluyang umalis. Napatingin ako sa paligid. Napapailing ako sa ideyang magiging kabagot-bagot ang buhay namin doon. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang gabi. Kaming dalawa pa lang din ni nanay sa bahay. Hindi pa nakakauwi si tatay ng mga oras na yon. Madilim na sa paligid namin.
parang nakakabingi ang katahimikan. Ang mga huni ng kuliglig ay parang hindi kapayapaan ang inihahatid sa amin. Para kung binabagabag sa hindi malamang dahilan. Nay, sigurado bang alam ni tatay ang daan papunta rito? Oo naman. Siya nga ang nagturo nito sa akin eh. Nay, hindi ka ba natatakot sa lugar na ito? Bakit naman ako matatakot? Sobrang tahimik eh. Madilim. Wala man lang tayong kakilala rito. Kapag may nangyaring masama sa atin dito, wala tayong mahihingan ng tulong eh. Yung sinasabi mong lugar na may mga pamilihan, may 10 minutong lakaran pa. Ellen, pwede ba? Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Ginugulo mo lang ang isipan mo. Ang mabuti pa, mauna na tayong kumain at baka mamaya-maya pa makakarating ang tatay mo. Hindi talaga ako mapalagay noon. Hindi ako komportable sa kinalalagyan namin. Parang sa tuwing titingin ako sa labas ay meron palaging nakatingin. Sanay naman ako sa mga madidilim na lugar at sa mga tahimik. Pero para sa akin, kakaiba ang gabing yun. Pumasok na lang ako sa sarili kong kwarto. Sa bahay kasi na naupahan namin, may 2 kwarto. Puro nasa taas. Ang kwarto ko ay katabi lang naman din ng kinatatay at nanay. Lumapit ako sa malaking bintana. Bago ko isara, tumingin na muna ako sa labas. Puro kadiliman lang ang nakita ko kaya sinara ko na lang. Halos 1 oras na yata ako nakahiga pero di man lang ako dinadalaw ng antok. Hindi nagtagal, nakarinig na ako ng malakas na hiyaw. Hiyaw na parang nagmumula sa isang mabangis na hayop. Galing ang hiyaw sa kagubatan. Nakaramdam ako ng takot kaya bumangon na muna ako at pinuntahan ang kwarto ni nanay. Ah, bakit? Akala ko ba tulog ka na? Nay, narinig mo ba yun? Ha? Ang alin? Yung malakas na hiyaw na parang galing sa gubat? Malakas na hiyaw? Eh wala naman akong naririnig. Meron akong narinig eh. Maya-maya ay meron na namang malakas na hiyaw mula sa gubat. Oh, yun oh. Narinig niyo ba yun? Aba, oo nga no. Baka naman asong ligaw lang naman sa gubat. Asong ligaw? Paano naman magkakaroon ng aso sa gubat? Ay nako, ang kulit. Malamang na ligaw. Kaya nga asong ligaw eh. Ikaw talaga, Ellen, no? Huwag mo nang tinatakot ang sarili mo. Matulog ka na. Eh, Nay, paano kung kung aswang yung narinig nating humiyaw? Aswang? Eh di ba hindi ka naman naniniwala sa aswang? Ang sabi mo pa nga maniniwala ka lang kapag nagpakita na sa'yo. Eh nagpakita na ba? Malamang hindi pa, Nay. Eh di walang aswang. Eh sige na, pasok na sa kwarto. Bukas na uuwi ang tatay mo. Pambihira, unang gabi sa bahay, wala yung loko-loko. Nay, pwede dyan na lang muna ako matulog habang wala pa si tatay. Gisingin yun lang ako sakaling bigla siyang dumating. Ay nako, naalala mo lang siguro yung palagi tayong tabing matulog ng bata ka pa, no? Sos, kunwari ka pa. O sige na, dito ka na. Nay, kung ano naman ang sinasabi niyo eh. Natawa na lang ako sa sinabi ni nanay. Tumabi ako sa kanya sa papag. Wala pang ilang minuto, nakaramdam na rin ako ng antok. Kailangan ko lang pala talaga ng kasama. Hindi ko na namalayan ng oras. Umaga na pala, pero wala pa rin si tatay. Pagtingin ko sa tabi ko, wala na rin si nanay. Agad akong bumangon at dumungaw sa bintana. Nakita ko siyang nagsasalang na ng pang-agahan namin sa bakuran. Ah, bumaba ka na riyan at tulungan mo ako magsibak. Nagilamos ako kaagad. Tinulungan ko si nanay sa ginagawa niya. Habang abala kami sa niluluto, muli naming nakitang dumaan ang magandang babae. Nakangiti siya sa amin. Sabay, pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng aming bakuran. Kaagandang dalaga nito no? Sino kaya mga magulang nito at bakit parang perpektong pagkakagawa sa kanya? Buti pa sa iba na sabihan mo ng maganda. Pero ako wala akong matanda na sinabihan mo ako ng maganda, Nay. Ay, ano ka ba naman? Siyempre maganda ka rin naman. Kaso? Anong kaso? Wala. Itinuon ko na lang ang tingin sa magandang babae na papalayo.
Nakakainggit ang kagandahan niya. Naiintindihan ko na kung bakit halos mabali na ang liig ni Enteng kakatingin sa babaeng yon. Sumapit ang tanghali. Sa wakas ay dumating na rin ang magaling kong tatay. May dala siyang plastik na may laman na ulam. Buong akala namin ay pasalubong yun sa amin. Yung pala ay para sa kanya lang. Lechong manok to, pakitabi na muna. Kakainin ko yung mamaya paggising ko, ha? Matutulog ka kagad? Eh ano bang gusto mong gawin ko? Tumambling, sumayaw. Ang ibig kong sabihin, wala ka man lang bang sasabihin kung saan ka galing? Hindi mo kami inuwian nung unang gabi dito sa bagong bahay na ito. Eh nagpunta lang ako sa tropa. Nagkakwentuhan. Napainom ng konti. Ay naku, sinungaling ka talaga kahit na kailan. Ano yung pantal sa liig mo? Eh baka kagat lang ng langgam. Nabubuang ka na naman ano? Tay, alam ni nanay na chikinini yan. Kaya dapat aminin mo na lang. Ah, nakikisabat ka na naman. Gusto mo na naman yata masaktan eh. Hindi na lang ako nagsalita ulit, Kabanong. Gumising na lang ako at itinuon ang atensyon sa paghuhugas ng plato. Pinakikinggan ko lang silang dalawa. Alam ko kasi na anumang oras, sisiklab na naman ang away nila. Ay nako, tigil-tigilan mo na ako, Mirna, ha? Pagod ako. Alam mo, Isko, wala naman akong pakialam kung gusto mo lang humanap ng iba na mas bata at mas maganda o mas sexy. Pero ang akin lang naman umuwi ka rito. Magpakita ka rito. Lalo na ngayon na bago lang tayo rito. Eh napainom nga ako. Alam nga namang umuwi ako ng lasing, di napaano ako sa daan. Nag-iisip ka ba talaga? Eh di sana nagsabi ka man lang na hindi ka uuwi. Ano nga ako magsasabi? May cellphone ba ako? Anong gusto mo? Utusan ko yung manok na lumipad para magdala ng mensahe sa'yo, ganon? Ay nako, pilosopo. Matutulog na ako. Mambabae ka lang hanggat gusto mo. Basta magbigay ka ng panggastos dito sa bahay. Hindi na siya pinansin ni tatay at umakyat na lang sa taas. Sandali ko naman binitiwan ang ginagawa ko at agad na lumapit sa nanay ko. Nag-init kasi ang ulo ko sa mga narinig ko. Nay, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Marami ako sinabi, alin ba doon? Naayos lang mambabae si tatay basta magbibigay siya ng pera? Anong klaseng pag-iisip yan? Ellen, matanda na ako. At kahit matanda na rin ang tatay mo, meron pa rin siyang pangangailangan bilang lalaki. Kung hindi ko na siya mapapasaya dahil di ko na mabibigay ang gusto niya, hahayaan ko na siyang makuha yun sa iba. Nay naman, sinasaktan yung sarili niyo Ellen, anak, ayos lang ako. Kagaya nga na sinabi ko, matanda na ako. Hindi na ganong malagas sa akin ang pagmamahal ng tatay mo. Ang iniisip ko na lang ngayon ay tayo. Oo, ayos lang sa akin. Bahala siyang mambabae. Basta yung obligasyon niya sa pamilyang ito ay gagawin niya. Nay, hindi ako makapaniwala sa iyo. Pasensya na sa sasabihin ko, Nay, pero nagpapakatanga ka na Hindi ko na natiis ang sinabi ko, Kabanong. Agad na rin akong bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang hinuhugasan ko. Pero may sinabi pa si nanay na talagang kumurot sa damdamin ko. Wala na akong kakayahan sa ngayon na itaguyod ang pamilya natin kung dalawa lang tayo. Kaya kung pagpapakatanga lang ang paraan para makasalba araw-araw, titiisin ko muna yun hanggang sa umayo na ang panahon sa atin. Huwag ka mag-alala. Kapag nagkaroon na ako ng pera, aalis din tayo rito. Sa ngayon, kailangan ko munang magpakatanga para mabuhay tayo. Dahil sa sinabing yun ni nanay, kinahaponan ay naisipan kong maghanap na ulit ng mapapasukang trabaho. Gusto ko na kasing umalis sa poder ng tatay ko. At magagawa ko lang yun kung may sapat na pera kami para humiwalay. Sandali kong iniwan ang nanay ko sa bahay namin. Bumalik ako sa dating lugar namin at hinanap si Enteng. Papatusin ko na rin ang trabahong inaalok niya noon. Uy, Enteng! Uy, long time no see Buang, magkasama lang tayo kahapon. Yung ano pala, pwede ba akong sumama sa trabaho mo? Kailangan ko kasi ng pera para makaalis na kami ni nanay Papasok ka sa trabaho ko?
Pwede bang lumabas? Sus, piloso po tong babae na to oh. Ano nga kasi, pwede ba o hindi? Kaya mo bang maghalo ng simento? Ba't halo ng simento? Gawain ng lalaki yun eh. Yun ang trabaho ko eh. Sabi mo papasok ka. Yan ba yung sinasabi mo nung nakaraan? Yung pagpapakain sa farm ni Sir Jayat. Wala na ako ron. Nakalimutan kong pakainin yung pabo niya. Ayun, kinagabihan na namlay. Buti hindi namatay. Kaya sinisanti ako. Pambira naman tong tao na to oh. Wala rin. Gusto mo ng trabaho. Kausapin mo si Balong. Hindi naman kasi kami close nun eh. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw papasok eh. Trabaho ba? Farm din. May farm sila Balong. May kaya rin kasi sa buhay yun eh. Ang gagawin mo lang doon, papakainin mo yung mga baboy, kambing at baka. Madali lang naman. Di ba sabi mo, dati malapit ka sa mga hayop? Kaya alam kong kaya mo yun. Malapit ako sa mga hayop. Kaya nga, close tayo eh. Uy, buwang talaga to. Nasan ba si Balong? Di punta mo sa bahay. Andun, patambay-tambay lang. O sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Baka masisanti ka pa ulit. Tinapi ko na lang si Enteng sa balikat. Pagdating ko sa bahay nila Enteng ay kagad ko rin namang nakausap si Balong. Saktong kailangan pala talaga nila ng isang tao para sa farm nila. Isinama niya ako kaagad sa kanila. Hindi naman yung kalayuan sa baryo kaya nakarating din kami kaagad. Malawak ang kanilang farm. Sa labas pa lang ay maririnig na ang iba't ibang hayop na parang nanghihikayat na pakainin sila. Kapag ganyan ang ingay ng mga hayop, ibig sabihin gutom na yan. Ang kain kasi nila alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, tapos ngayong alas 4. Bakit alas 4 ng hapon? Di ba dapat alas 6 din? Para tiga-6 na oras ang pagitan? Hindi sila pwedeng pakainit kapag maggagabi na. Maga kasi ang tulog ng mga alaga namin dito. Bawal sila mapakain kapag matutulog na sila. Yung iba kasi hindi natutunawan eh. May namatay na kaming kambing na ganun ang nangyari. Kaya dapat 2 oras bago ang pahinga nila, saka sila pinapakain. Ituturo ko naman sa iyo lahat ng mga dapat mong malaman dito. Alam ko naman na madali mo lang makakabisado mga yon. O tara, pasok na tayo. Ilibot kita sa farm. Maraming salamat ah. Kailangan na kailangan ko kasi talaga ng pera ngayon eh. Nakwento naman siguro sa'yo ng pinsan mo ang dahilan. Oo. Alam ko yun. Kaya nga gusto rin kitang tulungan eh. Ay, siya nga pala. May mga oras na ginagabi na ang mga tao namin dito ha. Ayos lang ba sa'yo yon? Oo naman, hanggat may masasakyan pa uwi. Walang problema sa sasakyan. Ang iniisip ko kakayanin mo ba yung nervyos? Nervyos? Bakit? Para saan ang nervyos? Sa atin na lang muna to ha. Huwag ka na munang maingay sa iba. Nitong mga nakaraan kasi, pinipirwisyo kami ng aswang. Ng alin? Aswang. Aswang? Oo, aswang. Yung lumilipad pero pwede rin gumagapang. Aswang. Hindi pa tayo close para magbiro ka ng ganyan ah. Promise, hindi ako nagbibiro. Ayun, nakita mo yung mga nakasabit na yun sa mga hulungan. Laman yan, bawang. Pangontra daw yan sa mga aswang. Itong mga nakaraan kasi, yung pinakamatanda naming tao, nagsabi kay Papa na parang may umaaligid daw na aswang sa mga alaga namin. Kaya yan, naglagay na kami ng ganyan. O sige, sabihin na nga nating totoo yung sinasabi mo. Pero bakit mga hayop ang puntirya ng mga aswang? Di ba nga ang puntirya nila mga buntis o kaya naman bata? Basta tao. Sa pagkakasabi sa akin ng isa kong tiyuhin, may mga ginagawang ritual daw kasi ang mga aswang na yan. At para maisagawa ang mga ritual nila, kailangan nila ng mga alay. Tapos, yung alay na hayop, kakainin din nila yun. Take note ha, buhay nilang kakainin. Yun ang sabi sa akin. Sa hindi ko malaman na dahilan, bigla na lang akong nakaramdam ng takot. Nanlamig ako dahil sa kilabot. Minsan na nga lang akong makahanap ng maayos na trabaho, may aswang pa akong pwedeng makainkwentro.
So ang tanong ko ngayon, sakaling maiwan ka dito ng gabi at makita mo ang aswang, kakayanin mo bang protektahan ng mga alaga namin? Hindi naman siguro ako lang ang may iwan dito, no? Kaya, oo, kaya ko naman. Lahat kakayanin ko para lang makawala na kami sa puder ng tatay ko. Totoo nga sinasabi sa akin ni Enteng. Palaban kang babae. Ay nako, minsan lang magsabi ng totoo yun, kaya dapat hindi ka basta-basta naniniwala. Idinaan ko na lang sa biro ang usapan namin para kahit papaano, mawala rin ang nararamdaman kong takot. Pinagpatuloy namin ang paglilibot sa farm nila. Lahat na ay naipaliwanag na sa akin ni Balong. Hindi naman mahirap tandaan ang mga detalye. Sa katunayan, hindi pa ako nakakalabas ng farm nila ay kabisado ko na agad ang lahat. Maya-maya pa, nagpaalam na rin ako sa kanya. Gusto niya pa sana akong ihatid sa amin pero tumanggi ako. Kapag nakita kasi siya ng tatay ko, kung ano-ano na naman ang iisipin. O sige, bukas tanghali ka pumunta rito. Tapos hanggang alas 6 ng gabi. Ganun ang oras ng pasok mo. O paano? Ingat ka sa biyahe Maraming salamat. Habang nasa biyahe, bumalik na naman sa isipan ko ang mga sinabi ni Balong. Naalala ko rin ang sinabi ni Enteng tungkol sa mga aswang. Konektado yon sa hinala ko na baka aswang ang naririnig kong humihiyaw sa gubat. Kahit na ayaw kong maniwala, para bang sinasampal na ako ng katotohanan na totoong nabubuhay ang mga aswang. At ang katotohanan, baka malapit lang din sila sa amin. Mag-aalas 6 na nang makarating ako sa amin. Pagbayad ko ng pamasahe sa driver, tumingin siya sa akin sandali. Tinanong kung bakit doon kami nakatira. Sinabi ko na lang na hindi ko rin alam. Tapos bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang nababahala. Anong problema nun, Manong? Hoy! Saan ka nang galing? Naghanap po ng trabaho. Baka may mapapasukan na ako. Hoy! Sa wakas, may silbi ka na rin. O anong trabaho yan? Sa farm na pinsan ni Enteng. Sinong pinsan? Yung matangkad na mistiso? Yung si Badong ba yun? Balong po. Oo, Balong. Kilala mo pala yun. Kapag nanligaw sa'yo, asawahin mo kaagad Mapera pamilya nun. Hay, umayos ka nga sa sinasabi mo. Para mong binubugaw ang anak natin Ano pinagsasasabi mo? Di ka talaga nag-iisip no? Tinuturuan ko lang siyang maging praktikal. Mabait na tao si Balong. Hindi siya dapat ginagamit sa pansariling interes niyo lang. Kung gusto niyang yumaman, kayo magpakasal sa kanya. Ba't tarantadong babae to Wag mo nang patulan. Sabi mo masakit ang dibdib mo kanina. Baka mamaya mahirapan ka ng huminga niyan. Hindi na ako sinaktan ng tatay ko ng mga sandaling yon. Pumasok na lang din ako sa kwarto ko at sandaling nagpahinga. Nang tuluyan ng kumagat ang dilim, tinawag na ako ng nanay ko para maghapunan. Magkakatapat kami sa iisang lamesa. Kahit iritang-irita ako sa mukha ng tatay ko, wala akong magagawa kundi ang makasama siya sa hapagkainan. Mula sa kinauupuan ko, naamoy ko pa ang pabango na pambabae mula sa kanya. Halatang halata na bago umuwi, may nilalandi munang iba. Naging mabilis ang mga araw. Unti-unti na akong nasasanay sa pagtatrabaho sa farm nila Balong. Masasabi kong wala naman akong naging problema doon. Sa katunayan, mas masaya pa ako kapag naroon ako kaysa sa bahay. Ang tatay ko kasi, nahuli ko nung nakaraan na may kasamang ibang babae. Parang kaedad ko lang. Akbay-akbay niya pa at ang tawagan pa nila ay honey. Hindi ko na nilapitan dahil kasama ko si Balong at Enteng noong mga oras na yon. Sinubukan ko na lang magpatay mali siya at itinoon na lang ang atensyon kung papaano makakaipon ng pera. May mga aswang pa rin bang umaaligid dito, Insan? Wala naman, nung nakaraan lang. Bakit? Umalis na kasi ako doon sa ginagawa naming bahay. Dito na lang ulit ako. Bakit? Akala ko ba mas malaki sahod doon at mas madali? Malaki ang sahod, gabi naman kami gumagawa. Hindi mo ba kaya kapag gabi? Kaya ko naman, basta wala lang aswang. Nang marinig ko ang sinabi ni Enteng, napatigil ako sa pag-aabot ng pagkain sa mga manok.
Lumapit ako sa kanilang dalawa at agad na nakisali sa usapan nila. Inaswang kayo sa site? Inaswang? Ay, parang gano'n na nga. Kagabi kasi, kasama ko si boss, ang asawa niyang buntis. Tapos, nagulat kami kagabi. May mga naririnig na kaming malalakas na kaluskos eh. Tapos parang tumatapak sa mga tuyong dahon. Totoo ba yan? Sabi kasi nitong si Ellen, karamihan sa sinasabi mo kalokohan eh. Uy, totoo to. Kahit tanungin niyo pa si Mang Openg, nangyari talaga. Alam niyo, sa totoo lang, parang kakaunti na lang talaga maniniwala na akong may aswang. Bakit? Nakakita ka na ba? Hindi pa naman. Pero dun sa bago naming bahay, palagi ako nakakarinig doon na parang may mabangis na hayop na umaalulong. Tapos minsan, may mga tumatakbo rin na mabibilis. Bakit mo sila biglang naging active? Wala naman sila noon Etong bagong kaalaman sinabi lang din to ni Tio. Insan, si Tio Fernan from Davao, kilala mo yun di ba? Ah, oo. Yung maraming tato na maangas. Oo, maraming alam sa mga aswang yun. Sabi niya, kaya daw biglang nagpaparamdam ang mga aswang, pwedeng may idadao silang okasyon na kung saan kailangan nilang kumuha ng tao. Di ba noong una, nasabi ko hayop. Kailangan pa rin nila ng hayop, pero para sa ritual lang. Sabi ni Tio Fernan, kapag nangailangan na sila ng tao, ibig sabihin lang nun, idadaos na nila ang isa sa pinakamahalagang okasyon sa kultura nila. Anong okasyon? Kasal? Binyag? O Pasko? May Pasko ba sila? Wala sa binanggit mo. Pista. May ginagawa raw silang pista. Sa okasyon na to, nag-aalay at naghahanda sila ng mga tao. Naniniwala kasi sila na sa pamamagitan daw ng pag-aalay, mas pinapalakas sila ng mga tinuturing nilang Diyos. Kumbaga sa ating mga tao, yun ang pananampalataya nila. Nako, parang nitong nakaraan lang, haka-haka lang itong mga aswang na to Pero ngayon, mukhang nakakatotoo na. Ellen, ayos ka lang ba? Bigla ka natahimik dyan. Ayos lang naman ako. Iniisip ko lang kasi si nanay kapag mag-isa siya sa bahay. Kung gusto mo, adjust natin ang pasok mo. Magsimula ka na lang na maaga, tapos uwi ka ng tanghali para may kasamang nanay mo hanggang sa gumabi na. Maraming salamat Malaking tulong to para di na ako mag-isip ng kung ano-ano. Itong si Balong ang bait kay Ellen. Sabihin niyo nga sa akin, may iba bang dahilan? Kahit na kailan, napakamalisyoso mo. Nagtutulungan lang kami ni Ellen. Tumulong ka na lang din para matuwa kami sa'yo. O sige na, tutuloy na lang ako sa ginagawa ko. Basta bukas, baga ka na pumasok Tumango na lang ako bilang tugon. Itinoon ko na lang ang atensyon ko sa pagpapakain ng mga manok. Pero ang totoo, kinakabahan na ako. Nung hapon na yon ay madaling-madali ako makauwi. Mabuti na lang ay maaga naming natapos ang lahat ng gawain doon. Nakasakay din naman ako agad sa tricycle kaya nakauwi rin ako sa bahay. Nakita ko ang nanay ko na abala sa ginagawa niya. Pero napansin kong parang balisa siya kahit nandoon na ako. Saka lang niya ako napansin na magsalita ako. Ayos ka lang ba, Nay? Nag-away na naman ba kayo ni tatay kanina? Hindi naman. Ayos lang naman ako, anak. Kilala kita kapag nagsisinungaling ka, hindi ka okay. Medyo masama lang kasi ang pakiramdam ko. Ang dami kasing may ubo. Doon sa palengke. Doon sa baryo. Galing kayo ng baryo? Anong ginawa mo ron? Namili ng mga lulutuin natin. Ang hirap nga makasakay dito ng tricycle. Madalang lang ang dumadaan Akala ko ba doon ka sa sinasabi mo bibili? Nagpunta ka ba ron kanina? Ay oo, nagpunta ako. Nagpunta ako ron kanina pero wala naman kasing walang mabilhan. Hindi totoo yung sinasabi ng tatay mo na may mga tindahan doon. Wala ngang mga kabahayan Ay naku, siraulo talaga si tatay kahit na kailan. Sinabi nilang yata yun para hindi na ako kumontra sa paglipat natin dito Hayaan mo na. Ang gagawin ko na lang, araw-araw na lang akong pupunta sa baryo para bumili. Yun nga lang magastos sa pamasahe. Huwag kayong mag-alala. Sa umaga sumabay na lang kayo sa akin. Magiging pang umaga na rin kasi ako Ayoko nang sa gabi umuwi. Bakit naman?
Nakaproblema ka ba? Hindi naman, Nay. Gusto lang kitang may kasama dito sa hapon. Minsan kasi ginagabi na talaga ako. Nag-aalala na kasi ako sa inyo. Lalo na ngayon, kalat na naman ang kwento na may mga gumagalang aswang dito sa atin. Aswang? Akala ko ba sa bayan lang ang kwentong yan? Nay, sa dami ng tsismosa sa baryo, wala ka bang narinig na kahit na isang kwento tungkol sa nangyayari ngayon? Abay, wala. Bumibili lang naman ako. Hindi ko na dinaraanan yung mga kaibigan ko at baka mapakwento pa ako. Nay, hindi ko alam kung naniniwala kayo sa aswang pero, Nay, kailangan nyo mag-ingat. May nasabi sa akin si Balong. Nangunguha sila ng tao para sa darating na pista ng mga aswang. Hindi na nakapagsalita ang nanay ko. Parang biglang lumalim ang isip nito. Hindi talaga ako mapalagay sa mga kinikilos niya nung gabing yun. Pakiramdam ko talaga ay meron siyang hindi sinasabi. Bagay na hindi ko na muna inalam dahil ayaw ko rin magdulot ng takot sa kanya. Maya-maya lang dumating na si tatay. Kagaya ng palaging nangyayari, maamoy namin na may pabango ng pambabae ang tatay ko. Pero nung gabing yon, para bang may nagbago. Mukhang hindi siya masaya. Parang tensyonado. Nang subukan siya naming tanungin, hindi siya nagsalita at dumiretso na lang sa kwarto niya. Himala, hindi yata sumisigaw ngayon. Hayaan mo na. Ang mahalaga, walang away na magaganap ngayon. O sige na, kain na lang tayo. Kinabukasan ay maaga akong pumasok. Kasama ko na rin si Enteng sa trabaho at kaming dalawa ang nakatoka sa oras na yon. Kumusta tulog mo? Kailan ka pa naging concern sa tulog ko? Tinatanong ko lang kasi may sasabihin ako sa'yo. Ano na naman yan? Kapag yan walang kwenta, isasabi ko itong mga pagkain ng manok sa'yo. Nakita ko tatay mo kagabi, may kasamang ibang babae. Sus, yan lang pala. Alam ko na yan, morena, matangkad, tapos mukhang bata pa. Nakita ko na, maputi, maganda, matangkad, mahaba buhok. Iba to. Iba? Namukaan mo? Oo. Kung natatandaan mo yung magandang babae na dumadaan sa harap ng bakuran nyo, siya yun. Ano? Paano nangyari yun? Yun nga kinagulat ko eh. Paano nakuha ni Mang Isko yung ganong klase ng babae? Kung ako yung babae, di ako papatol sa tatay mo, no? Kahit na alam kong babaero naman talaga ang tatay ko, hindi ko mapigilan na makaramdam ng inis. Hindi ko kasi matanggap na ganun niya na lang nilalaro ang mga babae. Kaya nang matapos ang trabaho ko, umuwi kagad ako sa amin. Hindi pa ako nakakarating ng bahay, natanong ko na kagad ang tatay ko na nagmamadaling maglakad. Mahinala ako na makikipagkita siya sa babae niya. Kaya agad ko naman siyang sinundan. Halos 10 minuto rin akong nakabuntot. Nakarating na rin kami sa gubat. Ilang sandali pa, nakita ko na kagad ang tatay ko na may sinalubong na babae. Totoo ang sinabi ni Enteng. Yun nga ang babaeng dumadaan sa bakuran namin. Pasensya na, Linda, ha? Hindi kita mapapanagutan eh. Isa pa, hindi naman ako sigurado na akong ama niyan. Ilang beses lang naman tayo nagkita sa beer house. Malay ko ba kung sino-sino gumagalaw sa'yo? Tigilan mo na ako. Huwag mo na akong silip-silipin sa bahay. Hindi akong ama niyan. Baka mamaya maalaman pa ni Biancang tungkol dito makipaghiwalay pa siya sa akin. Kung ano man ang nangyari sa atin nung gabing yon, tawag lang yun ng laman. At saka, nababagot nga ako sa iyo eh. Bakit ba kasi hindi ka nakakapagsalita? Ang hirap intindihin ng mga senyas-senyas mo. Nagulat ako sa narinig ko. Mas lalo kong nagalit sa tatay ko, Kabanong. Doon ko nasabing napakahayop niya talaga. Pati ang babaeng hindi nakakapagsalita ay sinamantala niya ang kahinaan. Nakaramdam ako ng lungkot nang makita kong umiiyak ang babae. Tumakbo ang babae palayo. Naiwang nakatayo si tatay na kumakamot pa sa ulo. Agad naman akong umalis doon. Nauna akong umuwi sa bahay. Pagdating ng tatay ko, sinalubong ko siya kaagad. Anong pakiramdam, Tay? Ano pinagsasabi mo? Anong pakiramdam na meron ka na namang sinaktang babae? Ano na naman to, Ellen? Itong si tatay, may nabuntis na babae.
tapos sinataboy niya lang na parang aso. Alam mo kung ano yung binuntis niya? Babaeng may kapansanan. Sinamantala niya ang kahinaan para lang matikman siya. Miguel ka! Saan mo naman nakuha yung kwentong yan? Ang lakas ng loob. Sinundan kita. Nakita kitang kinakausap mo yung babae kanina. Sinabi mong hindi mo pananagutan kasi di ka sigurado kung ikaw ang ama. At pinamukha mo pa na yung Bianca lang ang priority mo. Totoo bang nakabuntis ka, Iska? Huwag mo nang itanggi. Huling-huli ka na. Huminga ng malalim si tatay. Halatang nagpipigil lang siya ng galit niya. Naramdaman niya siguro na hindi ko na rin siya titigilan kaya hindi na rin siya nagkaila pa. Totoo yun. Ano naman ngayon? Ha? Ano naman ngayon kung nakabuntis ako ng iba? Di ba nga ang sabi nitong nanay mo wala na siyang pakialam sa pambababae ko? Basta nagbibigay ako ng pera ayos na yun, hindi ba? Pero ibang usapan na kung meron kang binuntis at meron kang sinirang buhay. Isko naman, ano bang ginagawa mo? Paano kung magalit ang pamilya nun? Paano kung balikan ka nun at madamay naman kami ng anak mo? Nag-iisip ka ba talaga? Hindi naman nag-iisip kasi kahit kailan, wala namang pakialam sa atin yan eh. Puro kamanyakan lang ang alam yan. Hoy, patabil na yung dila mo ha! Nasa aktong sasampalin na ako ng tatay ko nang biglang dumating ang magpinsan. Nahawakan ni Balong ang kamay ni tatay kaya hindi niya naituloy ang gagawin niya. Huwag kang makialam dito. Away na magpapamilya to. Lumayas kayo! Hindi lang po kami basta nakikialam. Ginagawa namin ang tama. At ang mali, hindi po kayo dapat nananakit ng babae. Lalo na kung anak o asawa nyo. Bilib sana ako sa iyo Kaso wala ka rin palang modo. Kagaya nitong pinsan mong ito. Uy, dinadamay niyo pa ako, Mang Isko ha? Nandito lang kami para ihatid itong unang sahod mo, Ellen. Nakalimutan mo kasi yatang bumalik kanina Pag-abot sa akin ni Balong ng sobre, parang nagningning ang mga mata ni tatay. Pero nawala ang ngiti niya nang makitang binulsa ko yun. Hindi namin intensyon na makialam sa problema niyo bilang pamilya. Pero bilang kaibigan ni Ellen at nakita namin ang nangyayari, hindi po kami mananahimik at hahayaan na lang nang mangyari ang mali. Kaya pasensya na ho kung nakialam kami. Pero hindi po kami magsisisi sa ginawa namin, Mang Isko. Hindi pagiging tunay na lalaki ang ginagawa niyo Dahil ang tunay na lalaki, may pagpapahalaga sa kababaihan. At higit sa lahat, may pananagutan sa mga desisyon na ginagawa niya. Ay, wag mo kong pangaralan ha. Mas marami akong karanasan sa iyo, Utoy. Marami ka pang kakainin bigas. Huwag kang bida-bida. Natigil ang pagtatalong yon na makarinig na kami ng malakas na hiyaw na galing sa kagubatan. Sabay-sabay kaming napalingon. Hindi ko na namalaya na unti-unti na palang tumatayo ang mga balahibo ko. Ellen, ito na ba yung sinasabi mo? Oo, ito na yon. Ellen, Aling Mirna, mas maganda po siguro kung sasama po muna kayo sa amin. Bakit? Ano ba nangyayari? Saka na lang po muna namin ipapaliwanag kapag nakalis na po tayo dito. Hey! Saan nyo dadali ng mag-ina ko? Wow! Kung makatawag na mag-ina, akala mo naman mabuting ama. Kung umbagin kita ngayon dyan. Hayaan nyo na yan. Hindi na namin pinansin si tatay. Sumakay na rin kami sa daladalang sasakyan nila Balong. Habang nasa biyahe, tahimik lang si nanay. Alam kong si tatay ang iniisip niya. Bagay na kinaiinisan ko. Pero hindi ko na lamang pinuna. Ang totoo, kaya kami nagpunta rito kasi nag-aalala kami para sa kaligtasan niyo. Kaninang hapon kasi, sabi ng isang matandang babae na albularyo, mag-ingat daw ang lahat kasi maglilibot daw ang mga aswang ngayon. Hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao Mukha raw kasing baliw. Pero sineryoso namin ang sinabi niya. Mas mainam nang mauna tayo sa mangyayari kaysa wala tayong ginagawa para sa kaligtasan natin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Hindi mo naman kailangan bumawi Isipin mo na lang na ginagawa talaga to ng magkakaibigan. Sus! Magkakaibigan mo mukha mo! Idamay mo pa ako dyan! Pagkatapos ng usapan na yon, ay isang mahabang katahimikan ang namayani.
Napapatingin na lamang din ako sa labas dahil madilim at parang liblib na rin ang nadaraanan namin. Hindi yun ang karaniwang dinaraanan ko kapag umaalis at umuwi. Kaya naman, alam ko na kagad na ibang direksyon ang tinahak namin. Nalito ako sa dinaanan natin, sorry. Sige lang, baka naman may ibang daan papunta sa baryo. Sabi ko sa iyo kanan yung liko gumit na ka kasi. Napapailing na lamang si Balong. Maya-maya pa. Ano yun? Nakita niyo ba yun? Ang alin? Ano ba yon? Hindi. Mukha lang siyang aso. Pero hindi siya aso eh. Huwag mo sabing... Aswang? Tara, balik tayo. Delikado rito. Agad niyang kinabig ang manibela at sa mga sandaling yon, umarangkada na naman ang kaba sa kalooban namin. Halos lumipad na kami sa bilis ng takbo ng sasakyan. Pagtingin namin sa likod, may nakikita kaming humahabol na parang mga aso. Kulay itim at matatangkad. Kahit na malayo sa amin, naririnig pa namin ang malalakas nilang angil. Mga angil na parang gutom na gutom. Malas naman natin. Bilisan mo pa. Hinahabol nila tayo. Sagad na to! Baka naman mabungko tayo. Kabadong-kabado kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Kung ano-anong dasal na nga ang ginawa, wag lang kaming mapahamak. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nakalis na rin kami roon. Nakadaan na kami sa tamang direksyon at nakarating na rin sa baryo. Tumuloy na muna kami sa bodega nila Balong sa farm. Doon lang kasi ang bakanteng lugar na pwede naming paglipasan ng oras. Diyos ko, buti naman at natakasan natin yung mga aswang na yun. Tingin nyo, nagkataon lang ba na nakasalubong natin sila? O talagang tayo pakay nila? Tingin ko naman nagkataon lang. Pero kung sakaling nahuli nila tayo kanina, hindi naman nila tayo siguro kakainin. Dadalhin siguro nila tayo sa lugar nila at gagawing alay. Nay, kanina ka pa tahimik. Iniisip na naman ba si tatay? Oo kasi mag-isa lang siya sa bahay. Paano kung may mga mapadaang aswang doon? O kaya, paano kung balikan siya ng pamilya ng... Nay, huwag na kayo mag-alala sa taong hindi naman tayo pinapahalagahan. Basura naman ang ugali ni tatay eh. Hindi nyo dapat ini-stress ang sarili nyo para sa kanya. Napayuko na lang si nanay. Sa sinabi kong yon, parang nagising siya ng bagya sa katotohanan. Nagpalipas kami ng oras sa farm. Nakahinga ng maluwag dahil walang aswang ang nanggugulo sa amin. Kinabukasan ng umaga, hindi na muna ako pinapasok ni Balong dahil sa nangyari. Hinatid na lang muna niya kami sa bahay para makapag-impake. Buo na ang loob ko noon, Kabanong. Iiwan na namin ang tatay kong babaero. Nay, kilos na. Bakit nakatunganga ka pa dyan? Diyos ko naman, si tatay na naman ang iniisip. Ano bang meron sa lalaking yun at hindi mo mabitiwan? Pasensya ka na anak. Pero umaasa pa kasi ako na magbabago ang tatay mo. Huwag natin siyang sukuan. Nay naman, huwag kang ang bulag. Wala nang pag-asang magbago ang taong yun. Kasi kung gusto niya talaga magbago, gagawin niya yun noon pa. Pero... Natigilan ang pag-uusap namin ng mga sandaling yon nang makita namin si tatay sa bakuran. Tulala siya, sira din ang damit at may mga pasarin sa muka. Agad namin siyang nilapitan ni nanay. Ano nangyari sa iyo? Isko, ano nangyari? Binugbog nila ako. Papatay nila ako. Papatay nila kayo. Sino? Sino yung mga sinasabi mo? Yung pamilya ng babae. Papatay nila tayo kapag hindi ko pinanagutan ng anak nila. Madadamay kayo. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kasalanan mo lahat ng ito. Wala nang oras para magsisihan. Kung gusto niyo makaligtas, sumama kayo sa akin. Tatakas tayo. Anak, bilisan mo na. Teka lang. Bakit ba? Hindi ka ba nagtataka kung bakit biglang naging concern niya sa atin si tatay? Malamang pamilya tayo. Hindi ako magtitiwala dyan. Baka lalo tayo mapahamak kapag... Oo, wala kang tiwala. Pero ngayon lang, magtiwala kayo sa akin.
Siraulong bata to. Buhay na natin ang nakasalalay dito, no? Buhay natin na inilagay mo sa peligro. Kaya nga itatama eh. Buwang ka pala eh. Kung ayaw mo sumama, bahala ka sa buhay mo. Kami na lang ng nanay mo ang tatakas. Maiwan ka rito. Anak, sige na. Sumama ka na sa amin. Alam ko at alam ni nanay na kahit kailan, hindi ako magtitiwala sa tatay ko. Pero noong mga oras na yon, si nanay ang iniisip ko. Kung hahayaan ko kasi siyang isama ni tatay, baka mapahamak lang din sila. Lalo na't wala namang kaalam-alam si tatay kung papaano niya poprotektahan si nanay. Dahil na rin wala naman talaga siyang pagmamahal kay nanay noon pa. Kaya kahit ayaw na ayaw kong sumama, napilitan na lang ako para mabantayan ko rin ang nanay ko. Agad kaming nag-impake. Binitbit na lang namin ang mga dala namin at pumasok kami ng kagubatan. Sabi ni tatay, sa dulo ng gubat na yon ay merong barangay. Meron daw siyang kakilala roon na tutulungan kaming makarating ng Maynila. Wala akong tiwala sa kanya pero sumunod na lang din ako sa Agos. Wisit, bilisan nyo lang maglakad. Para kayo naglalakad sa pasyalan na. Mabilis na nga to. Anong bilis pa bang kailangan mo? Pambihira naman. Huwag na nga muna kayo mag-away. Halos 2 oras na kami naglalakad sa kagubatan. Kalaunan, bigla na lang sinabi ng tatay ko na parang naliligaw kami. Iba na raw ang nadaraanan namin kumpara sa natatandaan niyang daan. Yan na nga ba sinasabi ko, Nay eh. Simpleng direksyon lang, hindi alam. Ganito nangyayari kapag nagtitiwala tayo sa wala ring alam kung hindi man babae lang. Malahimik ka dyan ha. Sinusubukan kong maalala ang daan kaya wag mo akong guluhin. Sige na. Isipin mo na lang maigi kung saan ang tamang daan, Isko. Hindi tayo pa pwedeng abutin ng gabi rito. Manahimik muna kasi kayo. Di ako makapag-isip ng maayos eh. Kahit na banas na ako sa tatay ko kabanong, hinayaan ko siyang gawin ng makakaya niya para mahanap ang tamang daan. Ang kaso nga lang, inabot na kami ng hapon sa gubat pero parang paikot-ikot lang kami roon. Pabalik-balik lang kami sa dinadaanan namin. Alam mo ba talaga o hindi? Ilang oras na tayo nandito sa gubat? Wala naman nangyayari. Ang ingay kasi ng bunganga mo eh. Wala ka namang naitutulong. Ang sabihin mo, nagbida-bida ka lang talaga pero hindi mo naman talaga maalala kung saan. Dapat, hindi ka na lang sumama. Ang dami mong reklamo. Ano ba? Tama na. Sasapit na ang gabi. Dapat mas mag-isip tayo ng paraan kung paano tayo makakaalis dito. Nay, sumama ka sa akin. Ako ang hahanap ng daan. Huwag na nating ipaubaya sa kanya kasi mas lalo lang tayong naliligaw eh. O sige, bahala kayo sa buhay nyo. Tignan lang natin kung may magawa kayo kapag nakasalubog ninyo yung mga aswang. Ako may dala ko. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Bigla na lang niyang pinakita sa amin ang hawak-hawak niyang kutsilyo. Sa puntong ito, parang natunaw agad ang tapang ko. Naisip ko lang kasi na baka kapag napuno sa akin si tatay, bigla na lang niya akong undayan. Hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng ganon matapos ang lahat ng pananakit niya sa amin. Anak, hindi tayo pwedeng lumayo sa tatay mo. Wala tayong kalaban-laban sakaling makadaupang palad natin ang mga nilalang na yon. Napabuntong hininga na lamang ako. Noong mga sandaling yon, ay kinain ko na lang din ang pride ko. Inisip ko na lang din na pwede mapakinabangan ng daladalang patalim ni tatay. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad. Pero kagaya pa rin ng mga naunang oras, wala pa rin kaming narating. Hanggang maya-maya lang, biglang tumigil si tatay. Binalik na niya sa tagiliran niya ang kutsilyo. Humarap siya sa amin na para bang hindi alam ang sasabihin. Naalarma na lang kami ni nanay nang marinig ang mga yabag ng paa. Sa isang iglap lang, napaligiran kami ng mga taong hindi namin alam kung papaanong natuntun kami roon. Isang matandang lalaki at binata ang nangunguna sa mga yun. Lumapit sila sa amin.
partikular kay tatay. Mabuti naman at tumupad ka sa usapan natin. Dapat lang naman na tumupad siya. Kasi kung hindi, kakaidi ko siya. Kapal makarambo. Sinunod niya ang tradisyon at paniniwala nating mga aswang. Kaya wala kang dapat ikagalit. Pananagutan niya ang kapatid mo at magiging kagaya natin siya. Sandali lang. Wala sa usapan natin na magiging kagaya niyo ako. Ang usapan lang natin, dadalhin ko ang 2 alay ko at mananagutan ko siya. Hindi niyo ako papatayin at mananatili akong tao. Kasama sa aming kultura na kailangan mo maging aswang din. Hindi ka maaaring ikasal at maging asawa ng anak ko kung ikaw ay isang tao lang. Eh wala yun sa usapan natin. Teka lang, ano ba nangyayari dito, Tay? Ano to? Bakit kinakausap mo itong mga aswang na ito? Rambo, ipaliwanag mo nga sa isang yan kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Binuntis niya ang nag-iisang babae sa angkan namin. Bilang pagsunod sa tradisyon at kultura ng mga aswang, kailangan niyang panagutan ng kapatid ko. Kailangan niya maging kagaya namin. At kailangan niya magdala ng 2 tao bilang alay at handog sa angkan ng binuntis niya. Kaya kayo 2, magpaalam na kayo sa mundong ito. Napakawalang hiya mo talaga, Tay. Kaya pala pabalik-balik lang tayo sa gubat na ito para ipagkanulo mo kami sa mga halimaw na yan? Isko, paano mo nagawa ito sa amin? Hindi ko inakala na hahantong ka sa ganito. Wala na ba talaga kaming halaga sa'yo, Isko? Ha? Wala naman talaga kayong halaga sa taong to eh. Biruin mo, iaalay niya kayo para lang mabuhay siya. Isasakripisyo niya kayo dahil sa katarantaduhan na siya ang gumawa. Napakawalang kwento mo talagang ama kahit na kailan. Buhay ka pa, pero yung kaluluwa mo sinusunog na sa impyerno. Sana hindi na lang ikaw napangasawa ni nanay. Para hindi ikaw naging tatay ko. Diyos! Drama! Puro drama! Gusto niyong sagutin ko ang tanong ninyo? Oo! Wala kayong halaga sa akin. Kaya lang naman ako naging ama at asawa kasi itong si Merna, mapilit sa akin eh. Patay na patay. Eh wala na ako magagawa eh. Kaya ayun, hindi ko naman inakala na tagal kami. At saka, kailangan ko rin naman ng mag-aasikaso sa akin kaya pinatos ko na. Isang malakas na sampal ang binigay ko sa kanya, Kabanong. Sa lakas ng sampal ko, ay muntikan pa siyang matumba. Nasalo siya na matandang aswang sa gilid niya. Gulat na gulat siya sa ginawa ko. Suktulan na kasi talaga ang galit ko noon. Hindi ko matanggap na ganun lang pala ang tingin niya kay nanay. Sasampalin ko pa sana siya uli pero inawat na ako ng lalaking aswang. Nahawakan niya ang kamay ko. Naramdaman ko naman kung gaano kalamig ang kanyang palad. Tama na! Pare-pareho lang kayo madadrama. Sige, dali na ang 3 yan. Teka. Bakit pati ako? Malamang, makatakasan mo ang anak ko eh. Tingin mo ba pag nagbigay ka ng 2 tao eh, matatapos na ang atraso mo? Hindi. Kailangan mo maging isa sa amin. Teka, sandali lang. Wala na kaming nagawa ng sapilitan na kaming dakpin. Kahit na anong sigaw ko ay walang nakakarinig sa amin para tulungan kami. Habang kinakaladkad niya kami, unti-unting lumaki ang pagkamuhi ko sa tatay ko. Kung meron lang akong pagkakataon para burahin siya sa mundo, ginawa ko na noong mga oras na yon. Ang kaso, wala. Wala kaming magawa. Kawalan ng pag-asa ang nararamdaman ko noon. Takot, kilabot sa ideyang mga aswang ang kasama namin. Makalipas lang ang mahigit 1 oras, nakarating na kami sa isang liblib na baryo. Narinig ko na halos lahat ng taga roon ay puro mga aswang. Ipinasok nila kaming 3 sa isang silid. Kasama namin si Papa na ilang naman sa amin. Walang hiya ka talagang tao ka! Walang hiya ka! Wisi! Demonyo! Diablo! Siraulo! Wala kang puso!
Makasarili ka. Lahat na ng kasamaan nasa sayo na. Paano mo ito nagawa sa amin, Isko? Pwede ba? Tama na nga yung drama ninyo. Sinusumpa kita, Isko. Kung sakali magsabay-sabay tayong mamamatay dito, sinusumpa ko ang kaluluwa mo na sana hindi ka na sana bigyan pa ng pagkakataon na mabuhay ulit sa ibang panahon at katauhan. Ano ang pinagsasabi mo? Nabubuang ka na yata eh. Minahal kita ng totoo. May mga pagkakataon na mas pinipili pa kita kaysa sa anak natin. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang ang lahat. Kayo lang naman ang mamamatay rito eh. Ako, mabubuhay pa rin ako. Mabubuhay ka pero hindi ka magiging masaya. Akala mo masaya ang buhay ng mga aswang? Hindi! Mababaliw ka rito! Oo na! Sumabat na naman tong isang to. Siguro kaya ka pinampo ng mga magulang mo noong bata ka. Kasi alam nilang lalaki ka masamang tao. Ano sinabi mo? Ha? Sige, subukan mo sakta ng anak ko. Papatayin kita ngayon din! Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tapang ni nanay para sa akin. Naramdaman ko ang pagiging ina niya at hindi pagiging asawa ng tatay kong siraulo. Matagal na panahon na ako nananahimik sa lahat ng kalokohan at kasamaan mo sa amin. Ngayon, hindi na ako titingin lang. Kapag dumampi ang balat mo sa balat ng anak ko, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! At paano mo naman gagawin yon, ha? Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng taong punong-puno ng galit, Isko. Wala kang alam! Sa puntong yun ay nakitaan ko rin ang kaba ang tatay ko. Kahit ako rin naman, nabibigla sa mga sinasabi ni nanay. Nasanay kasi akong tahimik lang siya, mahinhin at mababa ang boses. Pero sa mga oras na yon ay ibang ina ang nakikita ko. Isang ina na handang gawin ng lahat para sa kanyang anak. Tuluyan ang natameme si tatay noong mga oras na yon. Tila nakaramdam na ito ng takot kay nanay. Samantala, nagtabi na lang kami ni nanay sa sulok. Habang ang tatay ko naman ay nasa gilid ng pinto. Naghihintay na magbukas. Hindi ko alam kung anong oras na nun, pero bigla na lang dumating ang aswang na si Rambo. Kasama niya pa ang ibang aswang. Amoy na amoy namin ang masangsang na amoy na nagmumula sa ibang aswang na kasama ng lalaki. Ikaw, lalabas ka. Pupuntahan mo ang kapatid ko. Hihingi ka ng tawad at susumpa na magiging asawa mo siya. Pwede bang maging tao na lang ako? Ayoko talaga maging aswang eh. Wala kang karapatan na umayaw. Ginusto mo to eh. Kaya tanggapin mo kung anong kultura ang meron kami. Dahil kung hindi, isasama ka lang namin sa ihahanda namin para sa paparating na pista. Diyos ko naman oh. Pwede naman natin yata pag-usapan to. Gawin niyo na lang akong tao at kukuha pa ako ng mas maraming tao para ialay sa inyo. Saka mo na gawin yan kapag aswang ka na rin. Sige na, kunin na ito. Sandali pang tumingin sa amin si tatay, pero sinamaan lang namin siya ng tingin ni nanay. Nang kukunin na siya ng mga aswang, unti-unti nang dumaloy ang mas matinding kaba sa sistema ko. Sinubukan ko makapag-isip kung papaano kami tatakas doon. Pero kapag tinitingnan ko ang silid na kinalalagyan namin, nawawalan ako ng pag-asa. Merong bintana pero maliit at bakal pa ang nakaharang. Ang pintuan naman, bakal din. Tapos may nagbabantay pa sa labas. Anak, kapag nagkaroon ka ng pagkakataon para tumakas, mauna ka na. Bakit ako mauna? Kailangan dalawa tayo ang makalabas dito. Alam naman natin pareho na hindi ko na kayang takbuhan. Magiging pabigat lang ako sa iyo. Kaya mas mainam na mauna ka. Hindi. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya kahit na anong mangyari, gagawin kong lahat para magkasama tayong makakaalis dito. Pero sa ngayon, hindi ko alam. Ang hirap. Mamaya,
Baka kunin nila tayo. Narinig ko kanina na may iba pang tao ang kinuha nila. Marami tayong gagawing alay. Kapag kinuha tayo, gagawa ko ng paraan para makatakas ka. Nay, sinabi ko naman sa inyo, hindi ko aalis na mag-isa. Anak, makinig ka. Kung hindi makakatakas ang isa sa atin, para na rin nating pinanalo ang mga aswang. Kailangan may isang makakalabas para makahingi ng tulong. Alam kong hindi ako naging ina sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Kaya sana sa pagkakataong ito, hayaan mong gawin ko ang responsibilidad ko bilang nanay mo. Napalunok na lang ako ng laway, Kabanong. Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga kayang isipin na may iwan siya. Dahil sa tsansang pagbalik ko, ay wala na siya. Mas lalo lang akong nababahala. Pero kinailangan kong pagkatiwalaan si nanay. Dahil sa huli, napagtanto ko na yun ang pinakamagandang gagawin niya kaysa mamatay na lang kami ng walang saysay. Ano ginagawa niya? Nagsisimula na ba kayo magplano kung paano kayo tatakas? Kung sino ka man, sana hiya mo na lang kaming mabuhay. Biktima lang din kami rito ng kagagawa ni Isko. Wala kami kasalanan sa inyo. Nagmamakaawa ko sa iyo. Alam mo kasi, ganito yan. Maraming aswang dito sa atin. May masasama, may mga walang pakialam sa mga tao. At kami yon. Ang kaso nga lang, dinungisan ng asawa mo ang anak ko. Pero dahil meron kaming tradisyon at kulturang sinusunod, hindi namin siya papaslangin. Kapalit noon ay kayo. Hindi namin pwedeng sirain ang mga paniniwala namin para lang sa mga taong una pa lang ay sagabal na sa pamumuhay namin mga aswang. Ganito ba talaga mga aswang? Masasama? Siguro totoo yung kumakalat na balita na nangunguha kayo ng mga hayop, pati na rin ng mga tao. Totoo yan. Masasama kami. Halang ang mga kaluluwa namin. Kaya nga kahit na anong pagmamakaawa ninyo, wala na rin kayong mapapala. Nandito lang ako para sabihin sa inyong bukas ng gabi. Gagawin na namin kagaya namin ng matandang yon. Wala na kaming pakialam sa taong yon. Kahit gutay-gutayin nyo ang katawan, wala na akong pakialam. Kami, kailan nyo gagawing alay? Bakit ko naman sasabihin? Kapag sinabi ko, di mas lalo kayong gagawa ng paraan para makatakas. Bago lumabas sa matandang aswang na yon, tumingin pa siya sa akin ng nakakaloko. Makalipas lang ang ilang minuto, may dumating na naman ng mga aswang at kinuha nila kami. Sa pagkakarinig ko, ay isasama na nila kami sa ibang tao na nakabilanggo doon. Habang kaladkad nila kami, napadaan kami sa parang kusina. Masuka-suka kami ni nanay, doon kasi niluluto ng mga aswang ang mga pagkain nila gamit ang karne ng mga tao. Nakikita rin namin na kung saan-saan lang nakalagay ang mga parte ng katawan ng mga taong kinarne nila. Hindi ako makapaniwala sa mga oras na yon. Akala ko dati sa mga palabas ko lang nakikita yon. Pero saksi kami mismo na pwede rin palang mangyari yon sa totoong buhay. Takbo! Nagulat na lang ako nang biglang sinipa ni nanay ang aswang na may hawak-hawak sa akin. Dahil sa lakas ng pagkakasipa ni nanay ay nabitiwan ako ng aswang. Sinamantala ko na ang pagkakataon. Kumaripas ako ng takbo. Nanghahabulin naman ako ng isang aswang. Nakita ko pang hinawakan ni nanay sa binti yun. Iyak ako ng iyak habang tumatakbo papalayo. Pero wala akong magawa dahil yun na lang ang tanging paraan para magkaroon kami ng pag-asa. Dahil sa madilim na rin ang ibang parte ng lugar, nakaalis ako nang walang nakakapansin. Narinig ko pa na naalarma na ang mga aswang dahil sa pagkawala ko. Habang ako naman, dali-daling tumakbo paalis hanggang sa makalabas na ako roon. Narating ko ang bahay namin. Dito ko napagtanto
na malapit lang pala ang baryo ng mga aswang sa aming tinutuluyan. Hoy! Enteng! Ano nangyari? Bakit hindi na kayo bumalik? Tulungan mo ako. Kinuha kami ng mga aswang. Si nanay naiwan pa ron. Ako lang ang nakatakas. Gagi! O sige, pero sumama ka muna sa akin. Magpapasama tayo kay Balong. Wala na tayong oras. Nasa panganib ang buhay ni nanay. Oo, alam ko. Pero wala tayong magagawa kung dalawa lang tayong pupunta ron. Kailangan natin ng mga kasama. Huwag ka mag-alala. Si Balong at ang mga tsuhi namin, tutulungan nila tayo. Kahit na papaano ay lumiwanag ang pag-asa para sa akin. Agad kaming bumiyahe gamit ang motorsiklong daladala ni Enteng. Buti na lang talaga at saktong pinunta niya kami sa bahay dahil sa pag-aalala. Para sa akin, hulog ng langit si Enteng noong mga oras na yon. Oh, Ellen, buti naman at ligtas ka. Nasaan ang nanay mo? Naiwan siya sa lugar ng mga aswang. Ano? Inabutan ko siya na kararating lang sa bahay niya. Galing daw siya sa lugar ng mga aswang, Insan. Insan, yung lugar daw ng mga aswang, malapit lang din doon sa bahay nila. Sige. Kukontakin ko kagad sila, Tiyo. Ililigtas natin ang nanay mo. Marami ding bihag doon. Gagawin silang handog kapag araw na ng piyesta sa kanila. Hindi nagsayang ng oras si Balong. Agad niyang kinausap ang mga tsuhi nila. Kalahating oras lang, dumating ang mga tiyo nila na armado na. Para silang mga rebelde na handang sumabak sa labanan. Meron pa nga mga panyo sa noo. Huwag kayong mag-alala. Ito mga tsuhin ko, mga dati silang army. Kaya marurunong ang mga yan. May liligtas nila ang nanay mo. Enteng, dito ka lang. Bantayan mo si Ellen. Gusto kong sumama. Nag-aalala ko kay nanay eh. Hindi na. Kami na lang. Ituro mo na lang kung saan. Kami na ang bahala. Hindi ka pwedeng sumama. Pasensya na pero mas makakagalaw kami ng maayos kung wala kaming inaalala na iba. Ellen, tama siya. Dito ka na lang. Ipagdasal na lang natin na sana maging matagumpay sila sa pagsagip sa nanay mo at sa iba pa. Pero Magtiwala ka sa amin. Napatango na lang din ako noon, Kabanong. Napagtanto ko na magiging pabigat lang ako kapag sumama pa ako sa kanila. Umalis sila at kaming dalawa na lang ni Enteng ang natira sa bahay ni Balong. Kung kailan nasa panganib ang buhay ko, saka pa nawalan ng tao sa kanila. Kahit kasi kasama ko si Enteng, hindi pa rin mapalagay ang kalooban ko. Ellen, pwedeng umidlip ka muna. Alam kong pagod ka na eh. Hindi ako makakatulog hanggat hindi sila nakakabalik na kasama si nanay. Hindi ako makakatulog nito. Ikaw ang bahala. Pero, anong itsura ng lugar ng mga aswang? Magulo, mabaho. Lahat na nandun nakakatakot. Ang kusina nila. Nagkalat ang mga karne ng tao. Ang mga parte ng katawan, makikita mo lang sa kung saan-saan. Masusuka ka kapag nakita mo ron mismo. Ramdam ko takot mo, Ellen. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan dito. Ngumiti na lang ako sa kanya ng pilit. Pero ang totoo, walang puwang sa kalooban ko ang pagiging matatag ng oras na yon. Maya-maya'y may narinig silang kalusko sa gilid-gilid. Ano yun? Shh! Huwag kang maingay. Muli na namang nabuhay ang kilabot sa sistema ko, Kabanong. Naramdaman ko na naman ang presensya ng mga aswang. Kaya naman, dinampot ko kagad ang nakita kong bote sa gilid. Si Enteng naman, kinuha agad ang itak. Magandang gabi. May tao ba dyan? Malamang meron. Kaya nga ako nandito eh. Hindi kami sumasagot. Nasa likuran lang ako ni Enteng. Maya-maya pa, naalog na ang pintuan dahil pilit itong binubuksan ng nasa labas. Alam kong nandiyan ka sa loob, babae ka. Amoy na amoy kita. Akala mo siguro porque nakatakas ka eh, hindi na kita mahahanap. Sa aming mga aswang, ako may pinakamabangis na pang-amoy. Kaya walang kwenta yung pagtatago mo dyan. Kung ako sa'yo, lumabas ka na dyan.
dahil hindi pwedeng kulang ang handog ng tatay mo. Manahimik ka! Hindi mo makukuha ang babaeng to. Mahal to ng pinsan ko, no? At ang sabi ng pinsan ko, patapos lang ang lahat ng ito, liligawan niya to. Kaya hindi to pwede mapunta sa'yo. Ano ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Ay, sorry. Nadulas lang ako. Nakakatuwa naman dahil may pag-iibigan pa pala ako mahahadlangan. Pero wala akong pakialam. Gigibay ko na tong pintuan na to. Gibain mo! Gigibain ko rin ang mukha mo! Mas lalo pang lumakas ang pag-alog sa pintuan. Hanggang sa ilang sandali lang ay tuluyan na nga itong nagiba. Bumungad sa amin ang isang lalaking matangkad. May nakakalokong ngiti. Namumula mga mata at kulubot ng bahagya ang muka. Ellen, sa likod ka lang. Tumakbo ka kagad kapag nahawakan ko siya, ha? Kuha mo? Kakayanin mo ba siya? Wala ka bang tiwala? Hoy, lalaki. Bigyan mo sa akin ang babaeng yan. Kung ayaw mong pati ikaw karnihin ko. Dami mo namang salita. Gawa agad! Sus! Noong mga oras na yon, alam kong pinipilit lang ni Enteng na maging matapang. Nararamdaman ko sa boses niya na natatakot din siya. Pero nagulat na lang ako nang bigla niyang lapitan ng lalaking aswang. Tinaga niya yon ng hawak niyang itak. Ang kaso nga lang, nahawakan ng lalaki ang kamay niya at naagaw ng walang kahirap-hirap ang itak. Lakas naman ang loob mong lampa ka. Sinuntok ng aswang na yon si Enteng. Agad na natumba si Enteng at nawala ng malay. Muli, nakaramdam na naman ako ng kawalan ng pag-asa. Lalo na nang makita ko ang tingin ng lalaki. Ngiting tagumpay. Ngiting hindi na niya ako pakakawalan. Makulit ka. Atay ka ngayon. Wag! Anong wag? Ayaw mo mamatay ang isang to? Sasama na ako sa'yo. Huwag mo na siyang saktan. Wala naman laban yan eh. Nakita mo naman na lampa, di ba? Walang binatbat yan sa'yo. Mabuti naman at alam mo. Halika na, bago pa uminit ang ulo ko. Marana akong naglakad sa kanya. Bawat hakbang ko ay parang hinaatid ko na naman ang sarili ko sa impyerno. Nang mahawakan na niya ako sa braso, naramdaman ko na naman ang lamig ng kamay niya. Bagay na nakakadagdag sa kilabot ko. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, nagalit ang tatay ko? Pag-iinitan niya ang nanay mo. Wala siyang kasalanan. Huwag niyo siyang paghirapan. Huwag mo sabihin sa akin yan. Doon kay Airpat. Kung ako lang masusunod, pinakain ko na sa sigbin niyang nanay mo eh. Buti na lang mabait ako. Hinilan na niya ako palabas. Maigpit ang pagkakahawak niya. Kahit tangkain kong tumakbo ay hindi rin ako magtatagumpay. Kung hindi lang sana sira ulong tatay mo, di sana. Walang yaka. Bitiwan mo ko. Pagharap ni Rambo sa likuran, tinamaan ito ng taga sa bandang leeg. Agad na sumilit ang dugo ng aswang. Gumewang-gewang ito. Sinamantala naman ni Enteng ang pagkakataon para kunin ako. Sabay kaming tumakbo ng mabilis. Hindi ko na alam kung namatay ba o hindi ang aswang. Ang nasa isip na lang namin noon ay kailangan naming makalayo. Teka. Penga muna. Itihingal na ako eh. Akala ko hindi ka na magigising. Ano ka ba? Acting lang yun. Uy, ikaw narinig ko mga sinabi mo kanina. Ano ka ba? Acting lang din yun. Para di ka naman niya saktan. Pero salamat Muntik na ako ron. Sana naman napuruan ko siya. Putik na yan. Hindi talaga ako mananalo dun eh. Parang kakaibang aswang yun. Ano nang susunod natin gagawin ngayon? Aba, hindi ko rin alam. Lahat sila, Tiyo, kasama ni Balong eh. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko makakaya ko para hindi ka makuha ng mga aswang. Maraming salamat, Enteng Nadadamay ka pa dahil sa akin. Nako, ngayon ka pa yata nahiya Halos kalahating oras din kaming nakatago sa gilid ng truck. Nang masiguro naming hindi na kami nasundan ng lalaking aswang, agad na rin kaming lumabas. Ang unang pumasok sa isipan namin,
pumunta sa bahay nila Enteng. Marami kasing tao roon. Nagbabaka sakali kami na matutulungan nila kami. Ang kaso nga lang, naglalakad pa lang kami papunta doon. Bigla na lang kaming sinalubong sa kalsada ng aswang na tinakasan namin. Galit na galit siya sa puntong yon. Nakahawak siya sa leeg niya. Ang kapal ng mukha mong gawin sa akin yon! Papatay kita! Papatay kita! Eren! Alam na! Takbo kagad! Hindi kayo makakatakbo sa akin! Hindi! Agad na lumapit sa amin ang aswang na yon. Dinamba niya si Enteng. Hindi naman nagpatinag si Enteng at pinasiwas niya ang hawak na itak. Tinamaan niya ang lalaking aswang pero parang hindi man lang ito tinablan. Nahawakan ng aswang si Enteng sa leeg. Noong mga sandaling yon, nilakasan ko na ang loob ko para tulungan si Enteng. Dumampot ako ng bato. Dali-dali ko siyang pinalo ng bato sa ulo. Dahil sa ginawa ko, nabitiwan niya si Enteng. Kinuha ulit ni Enteng ang itak at saka pinagtatataga niya ulit yon. Wisit ka! Wisit ka! Mamamatay ka! Hindi tinigilan ni Enteng ang aswang na yon hanggang sa hindi ito matutumba. Nang makita naming nakatumba na ang aswang na yon, agad na kaming tumawag ng mga tanod. Pinagkaguluhan nila yon at sinamantala na namin ang pagkakataon para umalis doon. Hindi na ako mapakali, Enteng. Tingin ko, kailangan nating sumunod kina Balong. Nag-aalala talaga ako para kay nanay eh. Alam mo naman na delikado doon. Mapapahamak lang tayo. Sa isang aswang pa nga lang hirap na tayo eh. Ako na lang, maiwan ka. Hoy, buwang ka ba? Please, Enteng. Alam ko nag-aalala ka lang pero hindi mo maintindihan ang nararamdaman ko. Para ako mababaliw rito. Mamamatay ako kakaisip. Nawawala na ako sa katinoan eh. Oo na. Pero sa isang kondisyon kahit na anong mangyari, hindi ka lalayo sa akin. Huwag kang gagawa ng sarili mong desisyon at susundin mo lang ang mga sasabihin ko. Hindi isa yan 3 yan Ayaw mo na ba? Oo na nga, sige na nga. O magdala ka na rin ng itak. Kailangan mo rin protekta ng sarili mo. Lalo na kapag hindi ako nakatingin sa'yo. Kahit nakabado, sumakay na kaming dalawa sa motorsiklo para sumunod kina Balong. Malakas ang tibok ng puso ko noong mga sandaling yon. Pakiramdam ko nga para akong aatakihin sa nerbiyos. Pero habang tumatagal, parang nasasanay na lang din ako. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na rin kami sa tapat ng gubat. Mula roon ay naririnig na agad namin ang mga hiyawan ng mga aswang. Pati na rin ang putukan ng baril na alam naming mula kina Balong. Maganda ka na. Hindi to biro. Kahit ako natatakot din Tapangan na lang natin. Tumungo na lang ako bilang pagsang-ayon. Nang pumasok na kami ng kagubatan, dito na kusang nagtindigan na naman ang balahibo ko. Para kaming naglalakad sa bungad ng impyerno. Ramdam namin ang init na dulot ng kaba. Ang panlalambot na naman sa takot sa kapahamakan. Nang makalapit na kami sa pinangyayarihan, nakita naming nagkakandalabo-labo na sila. Pinagapang na ako ni Enteng dahil baka tamaan ako ng ligaw na bala. Pilit kong sinusuyod ng tingin ang paligid para hanapin si nanay. Pero bigo akong makita siya. Enteng, doon sa parting yon. Doon namin narinig na nakakulong ang mga tao. Baka naroon din si nanay. Bago yon, hanapin na muna natin si Balong. Pagpapa-assist tayo sa kanya. Enteng, sa likod natin! Mabilis akong bumangon, pero si Enteng naiwan siyang nakadapa. Akmang kakalmutin na siya ng aswang nang biglang dumating si Balong. Binaril niya sa ulo ang aswang na yon, dahilan para agad yung bumulagta. Oh, bakit kayo nandito? Di ba sabi ko huwag kayong aalis doon? Inatake din kami ng aswang sa bahay ninyo. Buti na lang napatay ni Enteng. Balong, pasensya ka na pero hindi talaga ako mapakali. Gusto ko makita si nanay. Hindi pa namin sila nahanap. Wala na sila sa kulungan Parang inilipat sila sa ibang lugar. Pero ramdam ko na malapit lang yun dito. Insan, sabi nito may leader daw ang mga aswang Nakita niyo na ba?
Hindi pa nga eh. Pero sumama na kayo sa akin. Hahanapin natin si Aling Mirna. Medyo lumakas na rin ang loob ko nang makasama na namin si Balong. Dumaan kami sa madilim na bahagi ng lugar na yon. Hindi pa man kami nakakalayo, meron ng aswang na humarang sa amin. Agad naman yung pinaputukan ni Balong. Nang may lumitaw pa ulit na isa, nawala na siya ng bala. Kaya inagaw ni Balong ang itak kay Enteng. Tinaga nito ang aswang at matagumpay naman na niyang napaslang yon. Alerto tayo. Nasa lugar tayo ng mga aswang. Kahit na anong oras, pwedeng may makasagupa tayo. Nasaan pala yung mga tsuy natin? Ayos lang sila. Nandyan sa kung saan-saan. Hindi natin kailangan mag-alala sa kanila. Sanay na sanay sila sa mga ganitong gulo. Ang hanapin natin ngayon ay yung kulungan ng mga bihag. Naglakad na kami ng naglakad hanggang sa meron na kaming nakitang kabilang pares ng tsinelas ni Nanay. Sinundan namin kung saan ang maaaring direksyon na dinaanan ng nanay ko. Hanggang sa hindi na namin napapansin na unti-unti na pala kaming napapalayo sa labanan. Masukal na ang lugar na napuntahan namin. Dahan-dahan lang Sumenya si Balong na huwag kaming lalapit agad. Naramdaman kasi namin na may gumalaw sa likuran ng puno. Nakahanda ang itak namin. Nang sumenyas na si Balong, saka namin nilapitan ng likuran ng puno. Nakita namin doon si Nanay. Nakaupo habang yakap ang sariling tuhod. Takot na takot. Hindi alam ang gagawin. Naiyak kagad ako. Lalo na nang mataranta siya at akalaing mga aswang kami. Nay, ako to si Ellen, yung anak mo. Ellen, anak. Diyos ko, buti naman at ligtas ka. Huwag na kayo matakot, Nay. Aalis tayo rito. Kailangan na po natin bilisan. Baka, Insan, paparating na sila. Insan, sige, samahan mo sila. Ano naman ang gagawin mo? Pampira naman to. Magpapahabol ako sa kanila. Iibahin ko ang direksyon nila para hindi kayo maabutan. Dali na! Pero delikadong gagawin mo, baka mapahamak ka. Sige na! Mas magiging masaya ako kapag nakaligtas kayo mag-ina. Tara na, Ellen. Alam niya ginagawa niya. Hindi na lumingon pa si Balong. Tumakbo na siya pasalubong sa mga aswang. Habang kami naman ay agad na ring umabante. Nagmamadali naming tinawid ang malakas na ilog. Buti na lang at meron kaming lubid na nakapitan doon. Aling Mirna, ayos ka lang? Naninigas ang binti ko. Gilid muna, gilid! Sandali muna naming hinilot ang binti ni Nanay. Nang mawala na ang pulikat niya, ay ipinasa na siya ni Enteng sa likod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong namin ang tatay kong si Raulo. Napatigil kami. Agad ko namang itinutok kay tatay ang hawak kong itak. Hindi, wala akong gagawing masama. Gusto ko lang sumama sa inyo, Mirna. Sasama ko. Wala akong mapuntahan eh. Natatakot ako baka may makasalubong akong... Bahala ka sa buhay mo. Kainin ka sana ng aswang. Tara na, umalis na tayo. Nakikiusap ako sa iyo, Mirna. Ellen, isama niyo ako. Kahit ngayon lang. Kapag nakalis na tayo rito, kahit bahala na ako sa buhay ko. Sama lang ako sa inyo palis dito. Sige na. Manigas ka. Matapos mo kaming ilagay sa alanganin, ngayon hihingi ka ng tulong para sa buhay mo. Iligtas mo ang sarili mo. Kasi kami, ginagawa namin ang makakaya namin para iligtas ang sarili namin. Umalis ka sa daraanan namin kung ayaw mong itaga ko sa iyo to. Ama mo ako. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Ama? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Ang kapal na mukha mo. Kailan ka pa naging ama sa akin? Kailan ka pa naging asawa kay Nanay? Wala akong matandaan. Ngayon, para sa amin ni Nanay, ay isa ka nalang mantsa sa buhay namin na gusto na naming burahin. Umalis ka sa daraanan namin kung ayaw mong Gumala ka sa magulang mo. Napalingon kami sa gilid nang makitang may matandang lalaking lumabas doon. Sumakto pa naman na natatamaan yun ng sinag ng buwan, kaya kitang-kita ko ang nakangiting matandang aswang. Hernan, sila lang ha. Hindi ako kasama. Di ba magiging manugang mo pa ako? Sila lang. Hindi ako kasama dyan.
Tingnan mo, sira ulo ka talaga kahit na kailan. Isa kang malaking duwag. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kalalaki mong tao, tumitiklop ka kagad. Sabihin mo na gusto mong sabihin. Kasi baka ito na ang huli nyo. Di ba, Hernan? Tingin mo bubuhayin ka niyan, Mang Isko. Tinakasan mo siya eh. Nag-traitor ka. Balak mo takasan yung ginawa mong kalokohan sa anak niyang babae. Malahimik ka! Hindi ka kasali rito. Huwag kayong mag-alala. Sabay-sabay kayong mamamatay. Total, sirang-sira na rin naman ang pinaghahandaan naming okasyon. Kaya ngayon, palalabasin ko na ang mga laman loob ninyo. Biglang humaba ang mga kuko na matandang si Hernan. Napahawak na lang sa braso si nanay at takot na takot. Habang si tatay naman, nauna nang tumakbo. Nagkandadapa-dapa pa yon pero wala itong pakialam. Ni hindi na rin kami nilingon. Nakikiusap ako sa iyo. Palayain mo na kami. Hindi naman kami ang may nagawang kasalanan sa iyo. Ang asawa ko, siya ang parusahan ninyo. Nay, hindi siya makikinig sa inyo. Sarado ang utak ng mga aswang. Kulang sila sa emosyon para unawain ang mga bagay-bagay. Buo na ang desisyon ko. Kakainin ko na lang kayo kaysa hintayin ko pa ang kapistahan. Lumikod kayo. Ako nang bahala sa isang to. Akmang aatake na sana sa amin ang aswang na yon nang biglang may dumating na babaeng aswang. Binangga niya ang matanda. Nalalaki naman ang mata na matandang aswang nang makita ang babae. Siya ang babaeng anak nito. Linda, anak, ano ginagawa mo? Bakit mo ko kinakalaban? Sila ang kalaban natin. Ang mga tao ang mortal nating kaaway. Umiling-iling ang babae. Laking gulat namin nang may ilabas yung parang punyal. Pinukol ng babae ang patalim patungo sa ama niya. Nakita na lang namin na tumarak na yun sa dibdib. Hindi pa nakontento ang babaeng aswang. Kinuha nito ulit ang kutsilyo at pinagsasasaksak ang matanda. Kalaunan, namatay na si Hernan. Huwag kang matakot sa kanya. Hindi gaya ng ibang aswang. Meron siyang mabuting puso. Siya ang nagpatakas sa aming mga bilanggo. Hindi niya gusto ang ginagawa ng mga kapwa niya aswang. Iba ang isip niya. Parang kagaya ng isip ng sa tao. Kahit hindi siya nakakapagsalita, pinapakita niya ang pagpapahalaga sa buhay ng iba. Miss, patawarin mo sana kami kung ano man ang nagawa sa iyo ng tatay ko. Hindi mo dapat nararanasan yun eh. Maraming salamat din sa ginawa mong pagliligtas sa amin. Tumungo-tango ang babae habang sumisinghot. Hindi nagtagal ay umalis na rin yun. Samantala, hindi na kami nagsayang pa ng sandali. Sinimantala naming wala na ang mga aswang na nakasunod sa amin. Tinumbok namin ang daan hanggang sa tumagos na kami sa kabilang baryo. Humingi kami ng tulong sa kanila. Naikwento namin ang mga nangyari. Kaya agad-agad namang nagtungo ang ibang residente para tugisin ang mga natitirang aswang. Naging mahirap para sa amin ang mga nangyari pero kinaumagahan ay nakabalik na rin kami sa baryo namin. Tuluyan ang natalo ang mga aswang. Sugutan man ang mga tiyuhin ni Balong at Enteng, malaki ang pasasalamat ko na wala namang nasawi sa kanila. Pero sa kabila ng tagumpay, hindi pa rin napapanatag ang kalooban ko. Dahil sumapit na lang ang liwanag ay hindi pa rin nagpapakita si Balong. Napalingon ako sa labas ng bakuran namin nang makitang kararating lang ni Enteng. Kasama nito ang isa sa mga tiyuhin nila. Ano? Nahanap na ba si Balong? Wala pa rin eh. Binalikan na namin pero wala talaga. Diyos ko, huwag naman sana napahamak ang batang iyon. Balikan natin, sasama ako sa paghahanap. Hindi na kailangan. Sabay-sabay kaming napalingon nang marinig ang boses ni Balong. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman na ligtas siya. Pero may mangilan-ngilang sugat. Salamat naman sa Diyos at ligtas ka. Kung akala ko may nangyari ng masama sa iyo. Nung hinabol ako ng mga aswang, nagpatangay lang ako sa agos ng ilog. Napadpad ako sa kung saan. Buti na lang may nakakita sa akin.
Kaya natulungan nila ako. Akala ko talaga bibili na ako ng kape at biskwit para sa lamay mo eh. Diyos ko, ang dami mong sugat. Halika rito, gagamutin natin yan. Enteng, kunin mo nga mga panggamot sa loob. Ginamot ni nanay si Balong. Pagkatapos ay lumipat na muna kami sa bahay nila. Habang sinusubukan naming makarecover sa mga nangyari, tinutulungan naman nila kami na makabangon. Wala na kaming naging balita sa babaeng aswang na tumulong sa amin. Ang pagkakaalam ni Balong, umalis na yon sa probinsya namin. Samantala, nakaligtas din ang ama kong si Raulo. Totoo nga talaga ang kasabihan na matagal mamatay ang mga masasamang damo. Sa dami kasing nangyari, nakabalik pa siya ng baryo nang hindi man lang nasusugatan. Berna! Helen! Lumabas na kayo dyan! Bumalik na kayo sa bayan at magsimula na tayo ulit! Kalimutan na lang natin ang mga nangyari! Ay! Nasa kalagitnaan kami ng hapunan noon nang marinig namin ang tatay ko. Lumabas naman kami para harapin siya at kausapin. Isko, wala na kaming pakialam sa iyo. Mamuhay ka na ng mag-isa. Kasi yun naman ang gusto mo noon pa, di ba? Kami naman ni Ellen, mabubuhay na rin kami ng sarili namin. Kung umaasa ka pang magiging buo tayo ulit, habang buhay kang aasa, wala na kaming balak na balikan ka. Kaya ko nang mabuhay nang wala ka, Isko. Hindi ba pwedeng pagbigyan nyo naman ako? Pambihira. Tinakbuhan mo nga kami nung nasa gubat tayo. Pinatunayan mo lang doon na hindi ka karapat-dapat na maging haligi ng tahanan namin. Kaya umalis ka na. Bago ka pa mabugbog ng mga nasa likuran mo. Babalyahin ka talaga ng mga yan. Kung mahal mo pa ang buhay mo, umuwi ka na, Mang Isko. Lumingon ang tatay ko sa likuran niya. Hindi niya namamalaya na naroon na pala ang mga tiyuhin ni Balong at Enteng. Sa takot na masaktan ng mga yon, kumakamot na lamang ang ulo nitong umalis. Hindi yun ang huling pangungulit niya sa amin. Halos araw-araw niya kaming ginugulo. At dahil alam naman namin ni nanay na hindi na talaga siya magbabago, nagdesisyon kami na ibang probinsya na lang. Nagpakalayo-layo kami. Nagpunta kami sa lugar na kung saan hindi na talaga niya kami makikita. Sa ngayon, Kabanong, payapa na kaming namumuhay ni nanay. Nakatira kami sa paupahan na pagmamay-ari din nila Balong. Si Balong naman, nagsimula na rin siyang manligaw sa akin. At makalipas nga lang ng ilang buwan, ay sinagot ko na rin siya. Mula noon, naging masaya na ang buhay ko kasama ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Wala na ring aswang na nanggugulo sa amin. Ngayon, matatag na naming hinaharap ang mga hamon ng buhay kahit may pait at hirap. Ang mahalaga na lang sa amin ay magkakasama kaming lumalaban. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Thank you so much na naman po sa pagsubaybay sa aming napakagandang kwento ngayong araw na ito. Pero kung gusto niyo pa ng isa pang magandang kwento, kung maaari po sana ay bisitahin niyo po yung isang channel ko po, yung Pamela Clamil. Doon po, ako po ay nagnanarrate bilang si Lolo Pael at madalas si Kabanong rin. So sana po ay mag-subscribe rin kayo doon ha, kasi konti pa lang pong subscriber doon eh. Tapos, mag-comment rin po kayo at mag-like. At mas maganda pa nga niyan kung isi-share nyo po yung video. So, hanggang sa mga susunod na kwento, ito po ulit si Kabanong nagsasabing, I love you all!